Hello crafters! Welcome back to my channel. So ngayon mag-unbox tayo ng Podol. So doon sa mga hindi nakaabot doon sa 7/7 sale, nagkaroon ng 7/7 sale ang HTV Ron Hot Press. Matagal na rin naman itong matagal na itong nasa cart ko sa Lazada. So, nagkaroon ng chance na mas bumaba siya ng konti. Parang nakuha ko siya ng 1.7 something. Actually, noong una, 1.5. Kaso, nagkamali ako, na-cancel ko siya. Then, after no, nawala na yung isang discount voucher na nakuha ko. Hindi ko na siya nagamit ulit. So, naging 1.7 plus something. So, ito siya. Dalawang box to. Kasi may freebie siya na may free siya na HTV at saka parang tape something. Actually, dapat dalawa HTV kaso out of stock na yung isa. So, isa lang yun ako HTV and yung parang leather something na pantapal, gano'n. So, yung unang box, hello, ang taas yun. Yung unang box, ito siya. Binuksan ko na kasi siya kanina, pero yung machine hindi ko pa binuksan. Upo nga ako. Wait lang. Para makita nyo. Kailangan nyo ba ako makita? Charot. So, ito siya. Binuksan ko na. Ito, ano pala to? Leather repair patch ang tawag sa kanya. Parang ano lang siya. Ayun, pang patch lang ng leather. Yan, dalawang roll siya. Free lang to. Kasi dapat yung isang HTV kaso naubos na. So, yun na lang natira. Tsaka itong isang ano ba to? Ay, tapong mo kasi. Ito siya, dito siya nakalagay. HTV Ron Chameleon Vinyl Roll Heat Transfer Vinyl. Ayun nga, puro heat transfer vinyl. Chameleon siya. So, parang nakikita niyo, parang nag-iiba siya ng kulay. Yan. So, yan lang yung laman nitong box na to. My goodness. Oh. Yan, wala na. At yung mga pangsapin lang nila na ganyan. So, yan yung unang box. Iwalay siya sinip. Siguro, ewan ko bakit. Baka hindi siya kasya dun sa isang ano. Tapos, open na natin. Ngayon ko pa lang open yung malaking box. Open na natin. Actually, ang choice ko, yung isang brand. May isa kasing brand. Sapphire yata. Yung kulay green. At saka ito. Mahal kasi siya nung una. Talagang mahal siya. May pagganito sila. So, yung isa, yung sapphire, parang nasa 2,000 plus ang halaga niya. So, ito siya. Hindi ko kasi masyado mailalapit kasi mag-blur, hindi magpo-focus yung camera ko kasi ano siya action cam. Na ginamit pang ano. Lapit lang natin ng very, very light. So, yun lang yung naman ng box. Actually, ano siya, yung isang brand ng HTV Ron din siya, pero yung nire-brand nila na isang ano, yung Lock-Click. Ewan ko tama yung pronunciation. Lock-Click ba yun? Ayan. So, ito yung daba. Ayan. Actually, meron akong kausap. May pagsasapulan na ako ng cup. Kaya sabi ko, naghanap kasi siya ng isang araw. Nag-supply na ako sa kanya ng mugs. At saka yung mga button pins. Hindi ko muna ipapakita. Ayan. Nag-supply ako ng button pins sa kanya isang araw. And yung sublimation mugs. Tapos naghahanap din siya talaga ng cup. Sabi ko, wala pa ako. Sakto naman. Nag-save siya. So, inano na. Sabi ko, try ko, kuha na rin ako. Kung sakaling nakahanap na siya, di sa susunod na mga sa susunod na mga customers na lang na makikita natin or makukuha. Ayun. Sakto kanina, message ko siya kasi alam ko parating na yung machine. Pero yung mga cup ko, siguro bukas or the next day pa. Ano ba ngayon? July 9 ngayon, mga July 11 siguro max yung yung cup na in-order ko. Mesh cup at saka yung mga bucket cup at saka yung tennis cup. Ayun. So, open lang natin siya.
kasi. Sayang, di ba, ako order siya. Sublimation yung una kong gagawin dito. Hindi siya HTV. So, ito yung nasa loob. Parang warranty, ano siguro ito? Emmer. Warranty something. Ayan. Oo nga, mga manual. Ayan. So, mamaya na natin basahin yung manual. So, yun na naman yan. Lock click siya, ha? Ano siya? Under HTV ron siya. Kasi, di ba, parang yung mga Ortur, Algolaser, Aufero, ayan. Same lang naman. Mga ganun silang mga company. Iniiba-iba lang yung name niya. So, yun. So, yun. Ito siya sa loob. Yan. Dito kasi siya mailalapit sa inyo kasi hindi ako naka-phone ngayon, hindi siya magpo-focus. So, labas lang muna natin para makita nyo maigi. So, wala na. Yun lang ang laman niya. Ayan. So, ito yung parang pinaka, ano niya, yung mold, yung papatungan ng cup. Ayan siya. And, meron siyang pouch. Uy, nice. Nice ng pouch. Ayan siya. Tapos, ito na yan yung pinaka-machine. Ayan. So, ito siya. Andyan yung machine sa loob. Ayun. Open lang dito. Snap. Parang snap siya. Ayan. Ay, so cute. Parang egg. Maganda nga naka-pouch kasi madudumihan to pag hindi siya naka-pouch. At least to mawawash, diba? So, ito siya sa loob. May inalis na natin yung cover. Ayan siya. Ito yung parang duck niya. White kasi to. Yung kasing HTV ron is purple. Ayoko mag-purple ngayon kasi more on pink ako ngayon na ano. Pink. More on pink ang ano ko ngayon, ang hilig ko. Hindi ako masyado ma-purple ngayon. So, ayoko magkaroon ng purple anything here. So, nagbabawas ako ng mga purple. Ayan. Pakita ko sa inyo yung sample. I-continue ko yung video pag nandito na yung aking mga cup. Para makita nyo kung paano ko siya gagamitin sa sublimation and HTV. So, ito siya sa loob. Ito na siya. Ayan. And ayan. Yung saksakan niya, yung magandang saksakan. Yung tatluan. Kasi wala akong adapter ng ano yung pang tatluan. Pero nice. Ayan siya. So, ito kasi, ito yung parang malambot niya. Yung parang mold. Pinapasok siya dito. Ayan. Papasok mo siya dito. Kasi may, makikita nyo, meron siyang garter. Ayan. So, papasok mo yan dito. Ayan. So, sasabit siya dito. May garter siya, isasabit siya dyan. Para syempre, hindi gagalaw pagka nag-press ng cup. Ayun o. Sasabit nyo lang siya dito. Yan. So, dito kayo magpe-press ng cup. Yung pinaka-cover ng machine, yung lagayan ng machine, kasi ito duck siya, di ba? Pag mainit, hindi pwedeng wala tayong duck. Yung pinaka-cover niya, yun ang lagayan. Ayan o, di ba? Ang galing. Galing lang. Ang ganda lang ng concept niya. So, ayun. Standby ko muna to. Hintayin ko lang muna yung aking mga, ang tawag dito? Mga cups. May bucket cups, yung mesh for, kasi ano siya, sublimation mesh cup usually yung ginagamit for sublimation, of course. And yung, alam ko, tennis cup, mga tawag doon, yung hindi na siya mesh, yung magandang klase, yun. HTV ang gagamitin natin doon kasi wala akong ngayon titignan ko kung may maisasample akong DTF para ma-check din natin if kaya nung cup press yung DTF. So, hintayin ko lang siya dumating.
So, ayan, today is July. Hindi ko na ng July. July 12. May wala. Okay. So, dumating na yung mga bucket cups. Bucket bags ako ng bucket bags. Ito yung mga bucket cups. Tapos, ito yung regular na mga tennis cups. Ayan, tennis cups ba tawag dyan? Baseball cups. Tapos, ito yung sublimation na mesh cup. So, gagawin natin siya today. Ito sublimation, yung bucket, at saka itong mga baseball cups. So, ayan, later. Wait lang. Hello. Anong date na ba ngayon? July 15? Sorry naman. Actually, kasi napadami yung medyo napadami yung gawa ko. So, nag-testing na ako kasi gusto ko na siyang gamitin dahil meron akong binigyan ng sample ng cup. So, yung unang testing ko is the sublimation. So, ito yung sublimation cup. Ilalagay ko sa inyo, pwede siyang mabili kasi mura lang yung kuha ko dito. Kaso nag-sale lang yata siya for 7.7. Kasabay kasi nito nung hot press, nung chinek out ko, kasabay niya tong cup. So, magkasunod lang sila nung chinek out ko. So, parang 48 pesos ko lang to nakuha sa Lazada. So, ilalagay ko na lang yung link lahat sa description box para ma-check nyo yung consumables. So, ito yung sublimation na mesh cup. Mesh yan sa likod, that's why. And it's pang sublimation siya. So, kung mapapansin nyo, yung aso ko pumasok, sorry. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko kasi siya ma-zoom in, pero ganyan na lang. Parang nag-flatten down siya. Ayan. Napasobra ako ng diin nung nito. Napasobra ako ng diin. Kasi 'di ba, ang sublimation kailangan sobrang madiin nung force nga, 'di ba? Para magkulay siya ng ganito. Kaso parang nag-UP yung print out ko. Nakikita niyo ba yung parang white? Ayan, nag-UP siya. So, hindi maganda. Ang paglagay ko pala niyan, nung ginamit ko to is pag ganito. Okay. Ito yung suggested nila na paraan ng paglalagay ng cup dito. So, pag ganyan siya. Ngayon, pag nilagay nyo siya ng pag ganyan, meron siyang parang space. May space siya. So, lumulubog siya ng ganyan. Hindi maganda. Okay. So, nag-test din ako sa DTF. Ito yung DTF. Kaso hindi ko naisip, black pala to. Tapos sa black cup ako nag-DTF, diba? So, DTF is okay naman. Yun nga lang talagang i-consider mo yung parang hati dito ng cup, ng baseball cup. Ayan. Tapos, nag-test ako ulit for sublimation. Wait lang. So, ito naman yung tinest out ko for sublimation. Kasi ito talaga yung pang sample ko. Kulang naman siya sa diin. Ngayon, ang ginawa ko pa, ulit-ulit ko siyang dinaan. Ngayon, gumalaw yung sublimation. Diba yun ang problem natin with sublimation? Once na dadiin mo na siya, tapos inangat mo, hindi na sakto ulit yung paglapat niya eh. So, parang nag-shadow siya. Ayan. So, ngayon, hindi ako magsa-sublimation dito. Magdi-DTF ako. Nagpa-print ako for DTF. Kasi pag nagdi-DTF ako, outsource lang. So, nagpa-DTF na ako para DTF na lang yung gagamitin ko sa kanya. But, this one, nung pinest ko siya as sublimation, nakaganito na siya. As is na siya dito sa, sa cup. Kasi parang mas perfect. Walang lubog. So, perfect yung pagkakalapat nung ko. Although, maganda sana yung lapat nung etong iron dito. Kasi, wala siyang awang. Kasi, pagpa-side na ganun, may awang siya. So, pwedeng hindi nyo ko gayahin or po pwedeng gayahin nyo ko. Nasa inyo po yun. Tignan nyo na lang what will work for you. Pero, ang sa akin, mag-work yung ganito. Mas preferred ko to kasi walang awang. So, sakto yung, pag nag-press ka dito, sakto siya. So, yun nga lang, ang magiging hawak ko dito, instead of nakaganon siya kasi nga, nakaano siya. Pero pwedeng pag ganon, kaso parang masakit sa kamay, diba? So, ayun. Magti-test out tayo ngayon ng bucket hat. Okay? Nag-print na ako dito eh.
ako, ang ginamit ko rin is yung HTV Rond na dark fabric transfer paper. Ayan, HTV Rond dark fabric transfer paper. Kasi gusto ko itry yung DTP, ang tawag nila dito. Dark transfer paper. Iba yung DTF sa DTP. Okay, yung DTP pwede kayo mag-print using pigment ink. So, ito yan. Kinat ko siya using Cameo 5. So, parang kiss cut lang siya. Sinunod ko lang yung instructions nila dito for cutting ng silhouette. So, ang blade niya is 3. Blade depth niya is 3. Force is 2. Speed 6. Passes is 2. So, sakto naman siya. Ayan. So, ayan siya. Nakat ka siya. Parang kiss cut lang kasi siya. And malambot to. So, kung gagamit kayo ng DTP, better meron kayo nitong dark transfer paper na, ano dito? Transfer sheet. Ito yung dikit niya. This is for dark transfer paper lang, ha? So, kung ano siya, isang roll siya ganito. 100 pesos isang roll sa Odeon ko nabili. So, yung sasabihin yung transfer sheet for dark transfer paper. Kung gumagamit kayo ng dark transfer paper. So, ito yun. May dikit yan. So, yun yung gagamitin natin. Kasi pag yung dark transfer paper lang, mahirap siyang ipwesto. Kasi nga malambot siya. So, gagamitin natin ito sa bucket hat and sa baseball cap. Gagawa ko ng isa pang baseball cap kasi nga fail yung isa ko, diba? Isa-sample ko nga sa asawa ko para bumili siya sa akin para sa group nila. Ang kulit, ano? And yung HTV, ito yung chameleon. Kita nyo ba? Ito na lang. Ayan yung chameleon. Kinat ko siya sa Cameo. So, ang settings ko dito sa HTV is, pagkat ko sa Cameo is blade 5, force 25, passes 1, speed is 4. Ngayon, dapat to naka-mirror. Pag magkakat kayo ng HTV, don't forget, kailangan naka-mirror siya. Yan. So, try din natin yan para makikita nyo yung yung iba-ibang klase ng material for hot pressing. Gamit yung lock link from HTV Rond. So, ayan. Ayan siya. Ayan. According sa manual, ayan, susundin natin yung mga, ano dito, settings sa manual. Hala, dumikit. Wait lang. So, yung sublimation niya, ayan, sinunod ko naman yan. 392 Fahrenheit or 200 degrees Celsius, 40 seconds. Yun nga, heavy pressure nga kasi, 'di ba? So, ayun. Dahan-dahan lang kayo pag magsa-sublimation kasi malambot yung cup. Ayan. So, kita nyo, tika, ifo-focus ko yung nagkamali ako. Kita nyo, 'di ba? Parang sumobra ako sa ayan na bumakat na yung parang pinaka-plancha niyang ganun. Dito, hindi naman. Although meron pa ring pressure kasi yung square nung printout ko. Ayan, bumakat pa rin. Yun lang talaga ang problema pagka sublimation na ganitong mga hat. So, dapat tama lang, sakto lang yung pressure mo. Kasi ako mabigat talaga yung kamay ko. So, susundin natin dito yung printable. Wala siyang dark transfer dito pero usually, ito, heat transfer paper, dark, 100% cotton, 320 degrees Fahrenheit, 160, 20 seconds. So, susundin natin yan for heat transfer paper. And yung sa chameleon, meron sila talaga dito. So, mababa lang siya. 145, 15 seconds. So, ano ba? Unahin na natin yung 145 degrees kasi para pataas tayo kasi mahirap magbaba ng temperature pag mataas na siya. So, mas better mag-umpisa na lang tayo sa mababa. So, unahin ko na to chameleon. Ayan. Ang tawag dito? Unahin natin yung dark transfer paper. So, open natin yung machine. So, click lang yan. I-click mo lang siya. Magbiblink siya kasi kailangan mo siyang i-adjust. Ay, napindot ko ng Wait. So, pag i-adjust siya, pindot yung settings, then, pindot yung settings, then lower the temperature, 145, diba?
Then, another pindot, 15 seconds para dun sa countdown. Pag papalitan mo siya ng Fahrenheit, gusto nyo yung Fahrenheit, pwede naman. Kaso kasi ako masanay ako sa Celsius. Pag babalik nyo sa Fahrenheit, long press lang tong settings. And then, long press ulit para maging Celsius. So, intayin lang natin siyang uminit. Painitin ang ulo. Cherries. So, 145 seconds yan. So, ito yung ating bucket cup. Ayan. Baliktaran siya actually. Nabili ko. So, igaganito ko lang din siya dito. Sorry kasi maalog eh. Ayan, ang bilis naman niya mag-timer. So, dito natin siya ilalapat. Tignan mo, mas lapat. Pag dito kasi parang merong parang nakukulangan ako. Ayan. So, di ba mas lapat siya? Yun nga lang, pag ganito, ang magiging plancha natin. Yan. Wait lang. So, itong transfer sheet, ilalagay mo lang yan dyan. May dikit naman siya. So, sasama na yung material. So, dahan-dahan lang. Kasi madali siyang mapunit. Manipis kasi to. So, mas better meron kang transfer sheet para dito sa ganito. Again, itong gamit ko is yung HTV Ront. Ayan. So, pwesto ko lang siya dito. I-ano nyo muna. Pre-press nyo muna ng konti. Ayan. Ang taas pala niya na maximum is 3 inches lang. Kasi ito 3 inches. Tapos 6 inches yung haba nitong machine. So, yun lang yung max size na po pwede. Pero hindi ko siya sinagad. Parang, sinagad ko to ng 3 inches. Kasi nga, liliit masyado. Ayan. So, diba sa sobra ko, ayusin ko lang. Siguro mas, pag bucket hat, mas better pag ganito. Kasi malambot naman siya. So, tingnan natin. Kasi kailangan makuha ko hanggang taas eh. So, hanapin nyo na lang kung saan kayo comfortable na mag-press. Kasi hindi nyo po pwedeng gayahin yung lang. Kung hindi naman magiging maganda. Kung hindi nyo pwedeng gayahin yung suggested. Kung hindi naman magiging maganda yung outcome para sa inyo. So, hahanapin nyo saan kayo comfortable. So, iyan. Pwesto ko lang to. Hindi ko na alam kung pantay pa to. Ayan. Di ba mas maganda? Kung gusto nyo mas nakadikit pa siya, pwede naman. May kasama tong may kasama siyang parang hindi siya Teflon sheet eh. Parang baking sheet. Ayan na, may kasama siyang parang ganun. So, patong lang natin. Kasi baka masunog. So, 15 seconds. Pag magta-timer kayo, press nyo lang to. Paglapat nyo nung paglapat nyo nung machine, pe-press nyo lang siya ng mga 1 to 2 seconds. Long press lang. So, lapat muna natin siya. Para mag-umpisa yung countdown. So, lagyan nyo lang siya ng pressure. Dalawa siya kasi, hindi kakayanin ng isa lang. Dahil sagad. Nasagad ko siya ng 3 inches. Kaya yung sinasabi ko sa inyo pag sagad. Tapos na yung isa. Tapos, aray ko ang init. Isa pa. Yung half naman. So, lagyan nyo lang ng konting pressure. Mabilis lang naman to. Pag dark transfer. Dark transfer means you have to press it sa dark transfer na fabric. Pwede din siya sa light. No problem. Di naman yan magre-reklamo. Charis. Ayan. So, ayan. Na-press na natin sa bucket hat. Try naman natin sa tennis cup. Yung, eto, gusto ko to pag ganito. Hindi talaga siya ubra nung half. Hindi kasi maganda, promise. Kasi may siya. May lubog. Dito walang lubog, oh.
Ingatan nyo lang kasi baka masira tong heating mat. Heating mat tawag dito yung foam sa loob. Ayan. So, kailangan ko pala to. Teka. Kasi cold peel siya. Ibig sabihin ng cold peel, kailangan palamigin nyo muna siya. Ayan. Kailangan palamigin nyo muna siya bago i-peel off. Yun. Ayan. Siguro kailangan isa pa dito sa dulo. Ayan o, diba? Ang cute. Oh, wait lang. Kunin natin itong isa. Ito na lang. Nagdilaw o. Hindi ko alam kung pwede siyang repeat-repeat ha, yung transfer sheet. Pero ni-repeat ko na din. Kasi sayang. Pwede pa yan. Ay, gusot. Kailangan lang maayos yung pagkakakuha nyo. Nagugusot siya eh. Kasi pag hindi yan maayos, gusot nyo kinuha yan, gusot din yan na matatransfer. Yan ang experience ko. Kasi alam nyo, before naman nauso yung mga DTF na yan, mga dark transfer paper naman talaga ang meron. Ayan, nagusot na nga siya. Mapipress yan ng gusot. Kita nyo ba? Mapipress siya ng gusot. I-ano lang natin to. Initin lang natin siya ng konti. Pre-press ba? Lagyan ko ng ano, ng Teflon tape. Lagyan ko na ng tape. Kasi para hindi gumalaw. Kasi feeling ko gagalaw siya. Teflon tape? Ano ba to? Ano bang tape to? Basta yung pang, ano, yung pang heat press na tape. Lagi kong nakakalimutan yung tawag dito. Oh my gosh. Wala na, tumatanda na tayo mga mi. Isa pa. Sa yung tape na pang ano. Yan. Alam ko lahat kayo meron yan. Kasi nag-heat press. Meron yan tape na yan. Lalagay ko na lang sa description box. Nilagay sa description box yung tape. Pasensya na kayo. Napabaliw na ako. Gusto ko na tapusin to kasi naiiyak sa inyo. Ang tagal-tagal lagi ng interval ng aking upload. Ayan. So, again, long press. Kita nyo ba? Lagyan nyo lang siya ng pressure. Yan. Tapos na. Then, yung next part naman, long press lang. Lalagyan nyo lang siya ng pressure. Medyo nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam why. Ayan. Daanan ko lang ng konti pa. So, yun. Wait lang natin yan. So, gawin naman natin yung Chameleon na HTV. Ayan. Again, dun sa Chameleon, 160, then 20 seconds. So, adjust natin siya yung settings. One press. Ayan. Increments of 5 siya pala ha. And then yung seconds. Ayan. So, hintayin lang natin uminit yung ulo ko. Charis. Bucket hat ulit ginamit ko. Pag bucket hat, hindi pwede na to. Ay, sige. I-half natin pag bucket hat. Pagka yung mga tennis MRL lang. Pwede siyang, ano, tawag dito. Pag yung tennis cup, kailangan yung buo siya para wala siyang lalim dito. Kasi nagkakaroon siya ng lalim. Ito hindi. Pwedeng wala. So, ano nyo na lang po. Figure out nyo na lang kung ano yung mag-work sa inyo. Kung saan kayo komportable na gawin. Again, sa inyo po yun. Wala po sa ibang gagamit yun. Kayo po ang gagamit ng machine. So, kailangan kung saan kayo komportable yun ang gawin nyo. Huwag po kayong maniwala sa lahat ng sinasabi ko. Charit. Ayan. Kita nyo ba?
Ginawa ko yung logo ko. Mahal ko yung logo ko. Ito na nga lang ulit. Yung parang baking sheet. Yan. So, 20 seconds. Paglapat, long press. Para mag-countdown siya. So, lagyan nyo lang ng pressure. Ang HTV naman, madali naman siyang dumikit. Hindi siya katulad ng mga DTF, nung dark transfer paper, na pag hindi tama yung pressure mo, hindi siya agad didikit. So, may time na matutuklap siya talaga. And, lalo na yung sublimation. Diba? Pag hindi maganda yung pressure mo, ang putla ng kulay. So, kailangan meron kang enough pressure para sa sublimation. Siguro for sublimation, mas maganda talaga yung mga cup press na may, yung mga Jurassic. Kasi yun na-adjust ang pressure nun eh. Pero kung ganito lang ang gagawin mo, DTF, DTP, or HTV, pwede na to. Kasi unang-una mura siya. Pangalawa, ang liit lang niya, so pwede mo siyang itabi kahit saan. So, hindi ka mamamroblema kung saan mo siya ilalagay. Kasi pag nilagay mo na siya dun sa pouch niya, pwede mo na siya ilagay kung saan-saan. Yan. Yun. So, again, cold fill to. Sabihin, kailangan natin siyang palamigin. Alisin na natin yung sa baseball cup. Kung dumikit ba siya or kailangan ko pa yata ulitin. Kasi mas makapal yung baseball cup. So, kailangan ko siyang ulitin. Sige. I have all the time. Kailangan kasi talaga pressure. Kasi meron siyang tag dito. Ay, na-off ko. Pag na-off niyo siya, kailangan i-settings niyo sa ulit ng konti. Tapos, ayan. Kailangan na ng pressure pa. Kulang pa ako sa pressure. Winan 60 ko na siya. Pero hindi ko tatapusin yung 15 seconds. Ay, 20 seconds. 15 lang. Masunog eh. And then, transfer na ako kasi ito. Hindi masyadong na dito sa taas. Hindi masyadong na press kasi nga meron siya sa middle na parang makapal. So, ayun. Kailangan medyo idiin siya talaga doon. Hindi naging problem ko sa DTF eh. Yung gitna, ang tagal niyan dumiin. Baka masunog kasi ito. Nasusunog ko eh. Yung DTP. Ayun oh. Sorry. Ayan yung gitna niya, diba? May awang pa nga eh oh. Hindi pa siya ganun kadikit. Yan ang problem sa baseball cup. Alam niyo, mas maganda dito, HTV. The best talaga HTV dyan. Na-over yata ako sa Pavilion. Cold fill na to. Parang na-over ako ng press sa Pavilion. Pero okay naman siya. Nasunog ko yata yung lower part. Nasunog ko na yung pagka-chameleon niya. Ayan. Anyway, testing lang naman. At least, diba, alam na natin kung paano siya gagamitin next time. Ayan. Ayan yung chameleon. Maganda rin naman, diba? Nice. So, asan na yung isang DTF natin? Ayun. Yung DTP pala. Pipress ko lang siya ng konti kasi may nakaangat pa. Although, mas madaling kapitan ng Bakit half? Ang dali niyang gamitin, promise. Pa-plansyahin ko lang ng konti, hindi ko na siya ita-timer. Kasi para lang dumikit. Maano lang yung dikit niya. Kumapit siya maigi doon sa hat. Ayan, ayan, okay na siya. Although feeling ko hindi pantay yung gawa ko. Hindi yata napantay ng maayos. Madali naman dumikit tong bakit. Ay, DTP. Tsaka matagal din to ha. Pag maganda yung printout mo, maganda din tong DTP. Ayan.
check natin itong nasa baseball cup. Ayaw niya talaga dumikit. Ayaw niya, oh. Hirap siya talaga. Oh, ayaw niya. Pang DTF lang talaga siya. Ayaw, oh. Ayan, oh. Bumakat na siya. At least, diba, honest review tayo. Real time yan, na-prines ko sa harap niya. So, ayaw niya talaga. Nagkaroon lang siya ng bakat. Ayan, oh. Hindi siya kumapit. Dumikit siya. Nag-iwan lang siya ng parang residue, pero ayaw. Anyway, at least, diba, alam na natin. Ayan. So, yung DTP is perfect for bucket hat. Dito, DTF na lang gamitin nyo or vinyl. Para dito. So, ito yung bucket hat na mayroong chameleon na HTV. So, ayan siya, yung may chameleon. And ito yung may DTP na HTV. Ay, HTV. DTP na bucket hat. But may HTV. Ito yung HTV, yung chameleon, yung kinat natin kanina sa Cameo. Ayan siya. And ito yung DTP. Tapos, ito naman yung DTP sa bucket hat. So, hindi ko na siya matanggal. Kasi dumikit na siya. Dumikit na yung ibang part niya. Pero yung ibang part, ayaw na. So, wala na to. So, ayan na siya. Kasi hindi siya totally dumidikit. Maybe because masyado siyang manipis. Para dito. And, I don't know. Hindi ko alam kung hindi lang pantay yung pressure ko sa pag-press kanina. Pero, hindi ayaw talaga. Pero kasi dito naman sa bucket hat, wala naman siya naging problem. Ayun. Diba? So, yung bucket hat, okay naman. Try natin yung pink. Kasi kay Prince yun nilagay. So, ayan yung beanie. Diba? Using beanie. Actually, may sasampulan din ako nitong bucket cap. Bucket hat. Bakit ka po ng bucket cap? So, again, pwede siya naman, pwede naman. Okay. Final verdict. Final verdict is, okay naman siya. Magagamit naman siya for business. Pwede naman siya for sublimation. Naayusin na siguro yung pressure. And huwag masyadong lalakihan. Make sure na sakto lang siya. Enough ko lang siya. So, make sure, sakto lang siya dito. Ito kasi yung magiging height natin eh. So, ito is 3 inches. Siguro wag mo na siyang isagad ng 3 inches. And ito, 6 inches yung lapad. So, yung lapad, kung ang placement mo ng hat is like this, sakto yung lapad niya. But if yung placement mo like this, hindi sasakto yung lapad niya. May awang siya na ganyan. Okay? So, siguro, yung placement ko din ng baseball cap kanina is hindi maganda. Kaya, hindi lumapat maigi yung DTP doon sa baseball caps since kailangan nga medyo curve siya and hindi dumikit. Ang napansin ko kasi hindi dumikit yung sides niya. Although yung middle niya dumikit, pero yung sa sides niya, hindi na talaga siya dumikit. So, ayun. For sublimation, okay siya. Ayusin lang yung pressure. Pero wag masyado madiin kasi magkakabakat siya. Like this one. Ayan. So, sa HTV is perfect siya. Siguro kahit sa mga baseball cap, I suggest piliin niyo yung baseball cap na sana yung wala yung nito. Yung matigas sa gitna. Ewan ko kung may mabibili tayong ganong cup na medyo mura. Kasi medyo mura to eh. Parang 52 pesos. Parang gano'n ang price nito. So, siguro yung walang ganito sa gitna, plain lang, para hindi mahirap i-press. Walang balakid sa gitna. So, sa bucket hat, perfect siya. Walang problema. HTV, baka pati yung sublimation, kung may sublimation na pwede for bucket hat, mas maganda. Better. Medyo na sobra lang ako kasi ayun. Medyo nag-darken na, pero okay naman siya. So, final verdict, pwede to for business. Siguro more practice lang, lalo sa mga beginners, yung sa mga kakakuha pa lang nito, more practice na lang siguro para makuha natin yung tamang placement, tamang settings for the cups. And ayun lang, basta kahit naman anong gamitin natin
natin na machine eh. Basta bago para sa atin. More practice lang. Kahit anong machine pa yan, kailangan practice lang ng practice. Mapaperfect mo din yan sa bandang huli. So, ayun. Thank you so much sa paghihintay. Ang tagal talaga. Ilang days to? 4 days bago ko na natapos tong video na to. Edit ko agad para ma-post ko agad sa inyo. And makita na ng mga nakabili na first time nakabili nung 7.7 itong hot press from Loclick. So again, Loclick, mainit. Loclick and HT Viront are the same company. So hindi sila magkaibang company. Although parang pinag-iba lang yung name nila, parang yung Ortur, Aufero, may Aufero tayo. Comment kayo kung gusto niyo ng ito tutorial for ito yung maliit na laser, di ba? Wala na akong laser yung malaki before. Meron naman talaga ako ng maliit. So, ayan. Ayusin lang natin. So, comment kayo if you want, tawag dito, tutorials for Aufero laser. Ito yung maliit ha, laser 1, yung 180 by 180 lang ang max na engraving space niya. So, ayun. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Like my YouTube channel. So again, this is Karen of K-Prints. Follow nyo ako sa social media, K-Prints Craft, Facebook, TikTok, and Instagram. Ayun, sa TikTok ako madalas mag-post. Pero tatry ko na rin sipagan sa page. So ayun, thank you so much. Bye!